gabigid mga listeners naton kag mga viewers naton nga nagalantaw subong kag nagasubaybay gid no nagasunod gid sa aton ngani nga programa. Every Sunday 9 o'clock in the evening ay hindi na tuman ari re. 9 o'clock in the evening diri nga naga-direkta kita nga naga-broadcast or podcast live diri sa Cafe La Guerta at Oyster Point Car Wash nahamtang sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City along Circumferential Road, kilid lang gid sang flyover no. Diri sa Cafe La Guerta at Oyster Point Car Wash. Kag of course subong nga gabi no. Sunday alas 9:01 no. As usual kada Domingo alas 9 naga-programa kita sang aton nga programa nga mga kabutigan ni Plaridel Nava. Of course, ining inyo nga abyan, si Attorney Dan Cartagena, nga mangin kaupod ninyo sa masulod mga mas o menos mga 30 o 45 minutos diri sa atong programa. Ginapasalamatan na of course naton ang mga staff kag crew sa Cafe La Guerta at Oyster Point Car Wash nga kundiin malimpyo ang paghugas ng inyo nga mga salakyan kag manamit nga kape while waiting sang inyo nga pagpahugas ng salakyan o car wash pwede ka mo dira maka-order pagkaon nami ang sandwiches manami ang kape kay dira mo ang akon na favorite nga kape ang Cafe Luwak no nga ako pa sina nagbakal sang beans didto sa Vietnam no kag padala ko diri sa Iloilo para nga i-serve dira kag ibaligya dira ang Cafe Luwak no one of the most expensive coffee no nga sa bilog nga kalibutan. At any rate subong nga gabi is a Sunday November 23 no November 23 2025 no kag nagapalapit na ang Pasko. Kag of course amo ning gyapon nga aton programa mga kabutigan ni Plaridel Nava. Kag siguro nambalaan nyo naman nga aton ini nga programa, ginhimo ta ini, para nga mapakita naton diri nga ang mga kabutigan ni Plaridel Nava, kay basi bala kung pabayaan ta siya, although tani nagahamo sa ako, nagahambal, nga hindi ko na siya pagsapakon, galing kung pabayaan ko siya, basi magpati ang publiko, kay siya lang iya nagahimo sang binutig, maimbento istorya, mga falsified nga mga documents, mga himo-himo, mga ano gani na, i-copy-paste niya, copy-paste dason i-presentar nga mga dokumento para nga makahimo lang siya istorya o kon isyo kontra sa ato, no? So, sang kahapon, no? Nakabati kita kay gina-record ginaton ina ang programa ni Plaridel Nava sa Action Radio. Kag keep ko pa ina sa NTC no nga store gid kag taguon gid ang ina nga recording kay I will be using that later on in filing libel cases against Plaridel Nava. Why niya? Mga kabyanan, ginapasalig ko sa inyo, diretso niya si Plaridel Nava sa prisuhan. Maybe there might be some delays, maybe it will take months or years, but eventually mapriso giniya si Plaridel Nava. That's why kung may mga transaksyon kamo sa iya, you think it twice first, no? Because eventually Plaridel Nava will be sent to jail, no? Naga-explain siya sing Sabado nga why pa kuno mga doctrine, why pa kuno ang sa Facebook, ang cyber libel, ma-prove ko na iya, ma-prove ta ina da, no, pare kay Plaridel because authentic ang pag-record naton. And besides, ara ka nagahambal, hindi lang nga nag-post ka nga disputed mong account, ara kaya nagahambal sa video kag recorded ina. And tapos, hindi ka maghambal nga hindi ina iya sing Action Radio. Kaya ina sing Action Radio, kay ginpa-preserve ko ina nga copy sa NTC. Kay kung magwa ang akon nga save no or preserve copy, nga gin-copy ko sa Facebook account sang Action Radio. Kag i-compare mo ini sa NTC nga recording sang radyo, pareho gid ang mga palabra, ang poses mo, even ang time, no? Gamay lang gid diferensya nga ma-prove ko nga ikaw gid ang naghambal sina. So basi maguna-una ka nga may lutsada ka sa asunto nga libel cases nga ipasaka ko sa imo kag ang iban nga napasaka ko na
Plaridel na baway kadilotsada, sigurado niya mapriso kagid sini, no? You're destined to be placed behind bars. But at any rate, gusto naton ini nga i-discuss subong nga gabi. Ang mga kabutigan ni Plaridel Nava nga ginhambal ya kahapon nga adlaw Sabado over sa iya nga programa nga timbangan sang mga sang kabutigan, timbangan dili sang ano na nga timbangan sang kautangan. Oo, nga ara nga ginbutang niya sa Aksyon Radio every Saturday, no? Kag grabe pagid ang mga imbento yan nato nga istorya kontra sa akon. Pati sa mga kasal namon sing asawa ko, pati sa kabataan ko, sa mga birth certificate, sa mga certificate of marriage ko, no, mga marriage certificate nga wala yaman ginpagwa sa programa ya, pero ginhambal niya nga ara kuno sa iya account, no? Kag ang ginpagwa lang sa unang birth certificate kuno to ni Tupi ko kag ni Jovi ko, no? Tungod sina siguro epekto ini nga grabe gid ang bumbat choya sa akon kag imbento istorya sang Sabado. Tungod nga ang grabe gid ang kaakig ni Plaridel Nava sa akon, naggrabe na gid sang mga nagliligad nga ni nga mga inadlaw sang nagligad nga si Mana, no? Nga naakig na gid si Plaridel Nava sa akon, no? Ang kaakig niya sa akon ginpakita ya gid sang Sabado kahapon nga adlaw sa iya programa. Sobra sa isa ka oras siya nga programa, ang gindiscuss siya ang nasyonal nga isyu, ang gindiscuss niya nga sa lokal nga daw mapatay gina siya ka kontra kay Jamjam Baronda kag kay Lablab Baronda. Kag dayaw sa mga kandidato niya, sa mga politiko niya, no? Wala gani yung media ora ang tanan ni national iya nga updates kag ang diskusyon niya sa local politics, why gani iya tunga sa oras, ang sobra tunga sa oras para lang gid sa aton sa kay Attorney Dan Cartagena. Kag narealisar ko ini kung nga ang ginhimo ya ina Paul, no? Malam mo Paul ginhimo ya ina tungon nga grabe gid ang akig sa akon ni Plaridel Nava sang natabo sing nagligad nga si Mana. Ano ini ang nagtuga sing kaakig ya sa akon? Sang nagligad nga 2 weeks ago, nagsulat kita sa District Engineer's Office, sang Engineering District Engineer's Office, parte ini sa project nga Mandurriao Public Market. Nga kundiin ang project sinada nagabalor 85 million, more or less. Kagas na subong, wala gyapon natapos, may kudal, abi pagwa gani ang project yang no? May kudal yapon, hindi mausar sing mga taga Mandurriao, hindi mausar sing publiko, hindi mausar sing mga market vendors, hindi mausar sing nagapaninda. Tungod nga may kudal, kay nga may kudal tungod wala pa natapos. Ubos na ang kwarta nga 85 million. Wala gyapon matapos kag hindi ma-turnover. Kay nga tungod wala natapos ni Plaridel Nava. So wala yan natapos, ang gusto niya karon sang mga 3 weeks ago, ginpadihot niya. Nga gusto niya kwaon ang retention money. Ang retention money sa kontrata, ginatago ina. Para nga kung ang kontraktor, kung may baldog ang iya nga project, o kung substandard, o kung may diferensya, usaron na ang retention money para igasto dira. Now, nga naghambal ako nga nangin kontraktor diri si Plaridel Nava. Nag-subcontractor siya hindi lang nga subcontractor, kundi gingamit niya ang lisensya sang JETCO Construction Incorporated. Gingamit niya nga pag-breeding, di kung isa ginatolerate man ang mga gamit-gamit mo. Galing ang sala niya among kay Plaridel Nava, kay ginabusuhan niya. Gingamit niya, which is of course strictly speaking, that is illegal, that is not lawful. Gingamit niya ang isa ka lisensya nga para mag-entrada sa bidding kag dira nakuha yan na nga project. Karon kung mag-release na, hindi mo na pag-release sa imo tanan the whole 85 million. Release sa imo na maybe 20 million, dason 30 million, tapos 15 million, hasta maubos ang 85 million. But every release, nagahawid ina ang DPWH sang 10%.
Like for example, kung mag-release 20 million subong, initial abi, bakal mo materials, mobilization mo sa mga heavy equipment mo, hindi na nga mahatag sa imo ang 20 million. 18 million lang. Tungod nga hawidan sang DPWH ang 10% nga 2 million. That will consist your retention money. As I have said, the purpose of retention money nga taguon ini nga kung hindi mo matapos o may diferensya o baldog ang imo obra, amo ning usaron nga kwarta para nga paayos ang binaldog mo nga obra. Now, so every time na may release, kuhaan ini 10%. So let's say nag-release 20 million, hawidan anay sang DPWH ang 2 million, 10%, 18 milyones lang hatag sa imo. Kung nag-release 30 million, hawidan anay sang DPWH, equivalent to 10%, 3 million, i-release lang sa imo ang 27 million. Kung mag-release abit 15 million, hawidan anay 10%, 1.5 million, ang 13.5 million lang ang i-release sa imo. This is why it is called the retention money or retention bond, nga that will answer sang imo nga mga guba kag wala mo na pagtapos. Now, this is what happened to that project in Mandurriao Public Market. Kay ginusar ni Plaridel Nava ang isa ka lisensya sang isa ka kontraktor, nakuha ya ina nga proyekto. Hasta subong wala natapos. So, sang nagligad nga mga 2 weeks ago, nagapangita siya kuno sang nagapangita siya sang surety bond. Ano ining surety bond? Ang plano ni Plaridel Nava, nga to ang mga 8 million nga bond, retention bond, nga wala na hatag siya, kay ubos siya ng 85 mo, nga wala pa marilis, kay ginatago tungod nga hindi pa man, wala pa man na turnover. Kuhaon niya ng 8 million, bisan wala pa natapos ang project, which is highly illegal. So, iya na offer nga mahatag lang sa sang surety bond worth 8 million para makuha yung cash. Kita mong katunto. Di pwede na. And when I learned about it, I filed or sent a letter to the district engineer's office nga highly illegal ina. Nga hindi mo ma-release ang cash and you cannot just have it substituted with a surety bond. Ginsulatan naton ang district engineer nga wala pa natapos ang Mandurriao Public Market. Gani, hindi mo pa pag-release anay inang retention bond sa kay Plaridel Nava. Kay baldog ang obra. Wala pa natapos. Hindi gid pwede. Pwede ina nga makambyuhan o ma-release kung tapos na ang proyekto. Kung ara na, ano pagtapos? Kay kita nyo, wala o lang tawa o may kudal. Nagambal pa sa Plaridel Nava nga kuno natapos na, kag na-deliver na. May mga dokumento man siya nga ginpakita. Ambot din niya ni ginapangkuha nga mga dokumento niya. Nga klaro gid sa mata sang tao. Nga ang ini nga proyekto wala natapos. Lang tawablaw. Kung natapos, kung wala, si Plaridel Nava nag-insister nga tapos na kuno turnover. Kung na turnover, kung inausar na sing tao. Kung di nagabri na tani na, kung di mga vendors tani, wala na sing problema. Matawhay ang pagbaligya nila. Ang mga nagabakal, dira matawhay. Okay na lang singaga na nindahan ko, ato pa kuya gyapon to sa may likod sang police station. Wala natapos. Murto ang dalagan to subong ang dala. Picturean ko sa inyo dason nga Domingo. Ang salog sagwa lang blada sang pulsang tindahan within the enclosure sang dawsin nga may mga hilamon na. Tinigi mo nakita nga may tester ka nga natapos na. Daw basulo niya pa si Congressman Jamjam Barunda nga siya yan nagbaldas ni. So wala natapos, kwaon niya ang bilin nga 8 million. That is why I wrote the district engineer nga hindi pag-i-release sa iya. On top of that, I also wrote the Commission on Audit nga bantayan ina nga hindi gid magpag-release kay Plaridel Nava kay tungod it's violative of audit. Kaginsulatan ko man ang audit, Commission on Audit, nga kagin-furnish ko liwat ang district engineer para hindi ma-release kay Plaridel Nava
ang ina nga 8 million. The other day, nagsulat naman ako sa Office of the Ombudsman nga imbestigaron ang ina nga proyekto. Kay nagaduda gid ako, dako gid ang pagkaduda ko nga may anomalya ang ina nga proyekto. Number 2, ginapahiko target ni Plaridel Nava nga iparelease ang nabilin nga 8 million nga bond, retention bond, even though wala para magamit, kag wala pa na-deliver, wala natapos ang ina nga proyekto. Ginsulatan ko ang opisina sang ombudsman. Abi pakita gani Paul, ang sulat ko sa ombudsman. Nga bay tutukan ini, imbestigaron ini. Now, because of that, sa mga actions ko, nagliligad nga mga 2 ka semana, nag-init gid sigurado ako ang ulo sa ako ni Plaridel Nava nga abiya makakwarta na siya. Kay ti subong nagaplamunggo sa sangkotangan niya. Promissory note wala tuo lang sa mga tuition sang kabataan. Ang balay niya hindi na maintindihan na ambot kun din man siya nagbalik na sa tugani sa lapos hindi naman sa kagwanta sing mga arkilahanay. So gusto ya gid nga makakwarta siya. Ti hindi ni siya makakwarta laban-laban. Kay nga because of my letters protest nga ginpasaka sa opisina sang district engineer, sa opisina sang Commission on Audit, kag sa opisina sang Office of the Ombudsman. So because of that, sang Sabado kahapon, ang atok up sa ako ni Plaridel Nava, personal niya nga akig sa akon. Kintudutuduhan niya naman ako ka mga binutig kag imbento istorya sa iya nga programa. As I have said kahapon, less than 30 minutes ang iya nga pag-discuss parte sa isyo sa flood control project national level, parte sa kay Congressman Baronda, kay Vice Mayor Baronda, tanan-tanan nga mga gina-discuss ya sa iya nga programa, way gani 30 minutos, siguro mga 20 minutos mas lang. Ang nabili niya nga sobra tunga sa oras, gintutok ya lang sa akon. Kag parti sa ano ini? Parti ini sa ginahambal ya nga may dokumento ko no, parti sa akon nga marriage contract. Parti ko no sa mga birth certificates ang kabataan ko. Nagpamangkot sa akon ang iban nga mga tao, siling niya, paano ni nakuha ni Plaridel Nava ang ini nga mga dokumento kay hindi bala nga hindi man pwede kung wala sang imo authority. Hindi bala nga violation ini sang ano gani na Paul inang Data Privacy Act. Ti sa programa ya, amo man ang ginpamangkot sa iya kuno. Paano ya nakuha ang sabat ya abilidad ya kuno. Hindi ka mo magpati nga abilidad ina ni Plaridel Nava nga may nakuha siya. Because wala gid siya may nakuha. Because it cannot be issued to him. Hindi na siya kakuha sa government offices, sang akon birth certificate, sang akon marriage contract, sang birth certificate sang kabataan, because it will not be issued to him. Pero ano ning ginapang-post ni Plaridel Nava nga dokumento? May nagpamangkot sa akon. Linga nga hindi mo siya kasuhan sang violation sang Data Privacy Act, kay wala ka man nagsugot nga kuhaon niya, ginapublish siya. Sa aton nga mga nagapalamati, ang Data Privacy Act, ma-violate mo lang kung kuhaon mo kag ipapublish ang authentic nga document. If you publish it, nga authentic ina, kag urig ina nga dokumento, that is a violation of the Data Privacy Act. Pero kung ang dokumento peke, ang dokumento ginsirok-siroks, kag pang-edit-edit, kag copy-paste butang-butang, gina-distort lang. That is not original. That is not authentic. So even if you post that, you discuss that in your Facebook, for 100 times, there is no violation of the Data Privacy Act because these documents are not their originals. These documents are not authentic copies.
Paano ko mapailan sang Data Privacy Act? Si Plaridel Nava, kaya ginapost niya nga mga dokumento, hindi authentic documents. May nag-chat sa akon, ni attorney, nga ang hindi mo pag-iakusar si Plaridel Nava, kaya mga birth certificates ang kabataan mo, ginapost niya. Nga hindi mo siya, pati driver's license mo sininya, ginpost niya. Kay silinya, hindi bala violation ina sang Data Privacy Act. And then again, I explain. Ang Data Privacy Act, klaroon ko niya, will only be violated kung ang imo i-post kag ang imo i-issue nga without authority from the person concerned is the original copy, is the authentic copy. If the copy being published by Nava is not authentic, is not the original copy, paano mo siya mafailan sing violation sang Data Privacy Act? Hindi mo siya mafailan. So, ginitanan iyaya, ang file mo ni siya is libel in the Data Privacy Act, which I already filed libel cases against Plaridel Nava. So, magambal ka, attorney, paano ya ini makuha? Wala yan na nakuha sa government offices. Piki ng mga dokumento, nga ginpangbutang-butang ya lang, kagin karinar-karinar, kag-i-post sa Facebook. This is how Plaridel Nava magbinutig sa mga kontra niya, kag-uro-imbintuhan niya sang istorya. I think naklaro ko na sa inyo, sa mga nagaplamati, why nga hindi ko mapailan si Plaridel Nava sang violation sang Data Privacy Act. Because wala man siya may ginkuha nga authentic document pertaining to me. Wala man siya may ginkuha nga authentic document pertaining to my children, to P and Jovi. Ang mga ginapang post niya, mga peke ni nga mga dokumento. So, wala yan niya nakuha sa government office. Wala yan niya nakuha sa prosnabing marriage contract ko. Kay ganun, in-discuss niya to. Wala yan niya nakuha sa government office. Ginpang ritoke yan niya, kag kung ano-anong ginapanghambal ya, nga para nga mapabutyag ya lang, kag mapautwas ya lang, ang akig niya sa akon, tungod nga ginbalabagan ko, ang 8 million niya nga gusto, nga kwaon, sa DPWH. Kita mo, sobra tunga sa oras. Nga discuss, sang parte sa akon kuno nga marriage contract. Gaginhikayan niya pa ako. Siling niya, ang kasal ko nung venue sang kasal ko, dito sa Max Restaurant. Dito ang reception, ang kaon. Hinikayan niya. Even abi assuming dito ako nag-reception sa Max Restaurant. Ginikayan niya, kaya ang iyaya ko no, ang reception sang kasal niya, 3 pa kuno kapari mo ang nagkasal sa iya. Kagang reception kuno ya sang kasal ya, number 1 na hotel sang una sa Iloilo, ang Hotel del Rio. Ginikaya niya sa akon, kay kuno, ang iya kuno ni Daniel Cartagena, Daniel Quartagena gali, nga reception sang kasal, ato lang niya sa Max, fried chicken lang kuno. May picture. Agin, amo na mga picture ni matsyag ko, ginrito kaya naman, siguro kuha siya sang picture, photo, that's the term, Paul, Photoshop. Photoshop. Di paano mo siya mapailan sang Data Privacy Act? Photoshop na, hindi na original. So, you cannot file. Libel, pwede mo siya mapailan, which I said, I already did. Now, ang iningi nga hambal, ginikaya niya ko sa programa niya kapon. Nga ang iyaakon niya ko no, nga venue, sang akon reception, dito lang niya Paul sa Max Restaurant. Ang iyaya ko no sa hotel dia, Hotel del Rio. Plaridel, mangkuton tekaw. Ano natabo sa kasal mo, nga ang reception mo sa Hotel del Rio? Ako niya nga, kon kasal sa Max lang, pero ginpakaslan ko nga babae, asawa ko,
ari gyapon niya upod ko sa isa ka balay. Ang kabataan ko, ari gyapon niya sa upod sa isa ka balay, upod kami nga pamilya. Ikaw, kay ginpadayaw mo gid, ang resepsyon mo sa Hotel del Rio. Hikayan mo ang akon nga kasal nga ang resepsyon ko ato lang sa Max. Ikaw, kay ginapabugal mo gid ang Hotel del Rio mo nga resepsyon. Ano natabo sa kasal mo? Ano natabo sa mga kabataan mo? Nagululupod pa sila subong. Ako niya kabataan ko, upod. Bago lang kami nanyapo, no? Ikaw yung makaupod ka lang gani sa kabataan mo kung may birthday. Kay mapapicture-picture ka mo kung may okasyon. Kung may dibo. Ha? Sa ako niya wala. Wala okasyon, Domingo nga adlaw. Kung isa, kung matagadlaw, wala. Makami mo, opisina sawa ko, ako opisina man, ang kabataan na naga-eskwela, si Juby, si Tupi, may mga transaksyon man sa negosyo. Pero kung Domingo, upod kami yan. Plaridel, bisan ugalang sudan namon, itlog, o kung anong mga sinabawanda, baboy, karni, uga, whatever, upod kami yan nagakaon. Ikaw, upod mo pamilya mo magpanyapon? Upod mo pamilya mo magpanyaga? Bisan ordinary day? Wala okasyon, wala birthday, makaupod ka. Hindi ka kaupod, Plaridel, I know that. Now, hikayan mo ang akon kasal, nga ang resepsyon ara lang sa Max, ang imo ya Hotel de Rio, to what happened to your marriage? Tani sabton mo na. Now, hikayan mo kay imo ya bongga, ang amon niya, resepsyon niya. Ikabalo ka man, dabo man kaon mo to sang pag-anibersaryo sang amon kasal ni Joan dito sa Oyster Point Carwas sa may Cafe La Huerta. Di ba? May picture ka to, ipagwa ko bla ng picture nga ato siya. Ato ka man to, ti ikayan mo nga amon resepsyon kay dito lang ya sa Cafe La Huerta sa Carwas. Pero wala mo ginpanumdum nga bisan ara lang kami ya sa Cafe La Huerta nga amon resepsyon. Sa amon anibersaryo o sang Max Restaurant ng amon resepsyon sa amon kasal. Plaridel, way ko yan na kaagi nga amo na ning edad ko at dan pa ko kuryente. Para pareho si mo nga ginaway mo lang manugutod sa piko, paisog-isugan mo lang. Plaridel, way ko ya kagi nga nagatalang-talang ko istaran. Halin sa isa ka balay nga arkilahan ko kay pahalinon ako, kadto naman ako sa isa ka balay. Kay wala ako ibayad rinta, kadto naman ako sa bihak nga balay, nga ginalibot ko na, ginalibot kong bilog na syudad sa Iloilo. Kay ginapahalin na ako sa tagiya sing balay, kay wala ko bayad-bayad. Sang rinta. Plaridel, hikayan mo yang akon nga resepsyon. Pero ako ya may balay ko yang akon. Oh. Balo ka man, dua ka bilog balay ko, may dua ko kakundo. May mga apartments kami ni Tupi. Oh. Imo hindi ka gani kay imo sang imo nga wala ka gani balay nga imo. Lumon kada subong sa balay ni tatay mo nga gini-establisar. Tapos kapon ginmensionar mo pa si tatay mo. Nga daw ikumparar mo pa si tatay mo sa tatay ko. Plaridel, please, do not compare your father with my father. Never venture on comparing your father with my father. Never venture on that. Maluoy ka sa lawas mo. Now, but then, gusto ko ning ihambal sa inyo, no? Hikaya niya. Kay kuno, si Joan, nga asawa ko, dito nga mo niya kasal sa Manila. Okay? Assuming, abi, dito kami ginkasal sa Manila. Dito abi kami ginkasal. Kay linya nga balya pa galipol. Linya nga diri sa Iloilo dito sila ginkasal sa Manila. Plaridel. May kliyente ako. Diri lang sa Paseo. Negosyante, may mga negosyo diri sa siyudad sing Iloilo. Kasal ang bata ya, ari man ri. Kasal ang bata ya sa Amerika ang bata ya. Ang kasal dito sa Amsterdam, dito sa Europe. Sinong bisita? Wala. Because they wanted it to keep within the family. Within the close members of the family.
Kita mo man Plaridel sang anibersaryo, sang resepsyon dito sa Oyster Point Car Wash. Pag anibersaryo sang amon kasal. Nakaksulod ka bala sa simbahan, kay ginkasal kami, wala. Wala ta ka gin-invite sulod sa simbahan. Gin-invite ta lang ikaw sa resepsyon nga nagkadtuman ka mo ni Mia kang kabataan mo. I did not invite you to witness the wedding because I want it to keep within the close, very close members of the family. Nagkadto lang utod ko, nanay ko sang buhi ya pa. Kagang mga first cousins ko, halin iban sa Mindanao, halin sa Manila, halin sa Luzon. Wala na ko may gin-imbitar pa to attend the church wedding sang anibersaryo namon sing asawa ko. Sa reception tiara office mates sang asawa ko. Upod ko nga mga abogado sa opisina, ara ka man gani, ara man grupo ta sang una, ara man si John Kapulot, ara si Kaiser, ara mga upod ta sang una nga nagabanjong-banjong kita. But I did not invite you to join sang amon kasal gid didto sa simbahan sa Mandurriao. Anibersaryo namon kay nga because I wanted it to be solemn. I wanted it nga kami lang ya, nga pamilya, ako, sawa ko, si Tupi, si Juby, nanay ko, utod ko, nanay ni Joan. Pakaisahan ko nga very close sa akon. Ay man, as I have said, halin pa sa Mindanao, halin pa sa Luzon. Sa reception ulupon kita Now, mambal ka misteryoso because I wanted it to keep that way. Diba? Kag nagakini ako sa akong gastos. Hindi ka magambal nga pasikat mo, hikayan mo ko kay imo ya reception Hotel del Rio. Ako niya sa Max Restaurant lang. Sa anibersaryo ko, ara lang niya sa Cafe La Huerta, Oyster Point Car Wash, Circumferential Road, amon man na nga daw mini restaurant na. Hikayan mo ko. Tuwab na sa mong tuwab na sa mong estado, tang duha, may kay kasakon. Oo. Di lang tawa, kay hindi kaya kabalo magpangabuhi sang imo. There is no assurance even. Kabataan mo, mapa-enroll mo next year. What future now can you give to your children? Wala. What future can you give to your partners? Wala. Wala sing assurance. Now, naikayan mo ako sang akon kasal, kay didto lang sa Max Restaurant ang reception. Di as I have said, anong sa imo? Tapos, hikayan mo ko nga kung ano-ano pang hikay mo sa akon sa pagkasal ko. Oh. Tingi mula mo gintulok kung ano natabo sa kasal mo. Tapos nangambal ka nga it took 6 years nga nabata si Tupi kag nagpakasal kami. Ikaw ay mo gintulok lawas mo. Nga pila ka babaye ginupod mo sa pangabuhi mo, may mga bana to tanan, may mga kabataan sa ilaman nga bana. Ipod mo sa pangabuhi mo, gindala mo sa publiko nga daw asawa mo. Pero may mga bana, may mga kabataan man sa bana nila. Dason ako do hikayan mo. Wala mo yung hikayan, Plaridel na ba, yung mo kagulingon. Nantuwabla ang imo sitwasyon before ka maghikay sa akon. Now, ginahimo ko ni para nga masabat ko ang tanan mo nga mga hikay sa akon. Sa mga listeners naton ka nag-text sa akon, hindi ka mo, may nag-text ko sa akon, nga attorney, nga hindi mo pa na siya magpasakaan sa asunto, ginpasakaan ko na siya sa libel cases. I will still file cases against him galing sa mga listeners naton. Hindi malang si Plaridel na ba ang ginapanumdum ko? Unlike him, nga ako na lang yung ginapanumdum niya, perme. May mga cases kitang ginahandle, may mga business kita I'm taking care of, may mga partnership kami ni Tupi, may mga I have also have time to my family. Kung isa ka buro bakasyon man kami to enjoy it, may ara ako opisina, may mga cases ako nga dapat asikasuhon ko. That's why, hindi ko man mabubugid ang tanan nga mafailan ko si Plaridel Nava. But then,
Ifailan ko ni siya. Hindi ko ni, I will not allow the 1-year period to lapse, no? I will be filing, no? Tapos, ano pa ang mga binutig yan eh? Ginliwat yan naman to. Sa iya nga programa, ang hambal sang guest niya to nga babayi, claiming, pretending, nga kuno nanay nito. Abi ba pagwa gani, Paul? Ginapaliwat-liwat yan eh. Nga kuno amo ni ang nanay ni tupi ko. Ha? Amo ni kunong nanay ni tupi ko. Nga nagapangabaygid ginpaliwat-liwat ya pa na amo nang interview ya gina-replay ya na amo na kunong nanay ni tupi ko. Nga taga Negros na kuno, pero taga Buntatala lang na. Di ba? Now, ina nga babaye, ang kilala ko na ina, ang edad niya sina, mga 38 to 40 lang. Kami estimate, ganing isa ko ka-witness, mga 35 years old. As I have dead, si tupi ko, 33 anyos na. Bata, ya kuno si tupi ko. Butsilingon, 38 ka, si tupi ko, 33 subong. Butsilingon, nga 5 ka palang katuig, pag busong mo sa kay tupi ko, pag bata mo yahay, 5 ka palang ya katuig. Di ba 5 na katuig ang diferensya nyo ni tupi? Hambalon mo nga imo bata? Butsilingon, 5 lang katuig, 38 ka, 33 si tupi ko. 5 katuig diferensya nyo, butsilingon, 5 lang katuig ka lang ya, kag nagbata mo. Bata mo si tupi ko. Tapos di pa hibi-hibi pa siya. Nahidlaw na gid siya kay tupi ko. Si tupi ko, gusto niya gid kunakson ara sa karwas adlaw-adlaw. Kadto ka sa karwas. Atuto si tupi ko, gusto mo atuto? Gusto mo may istorya? Ara si tupi ko to. 30 anyos mo nga nahidlaw ka kay tupi. Wala ka nagkadto sa karwas, nagkadto kay mo yan dira sa Action Radio sa programa ni Plaridel Nava. Ginkidnap ko si tupi mo. Nga bata mo kuno. Tapos, why kami ginreportan nga pulis? Why kami nag-report sa barangay nyo? Wala kami ginreportan nga mayor, DSWD, Women's Desk. Why kami ginreport nga ginkidnap ko na? Ginkidnap ko, upod kami ni Joan, ginkidnap namon, ang bata mo, nga muna ni subong si Tupi. Di wala ka nag-report? Kay sino ka nanugid? Wala. Kadto ka lang ya kay Plaridel Nava sa programa ya sa Action Radio, kag maghambal to. Tapos mo hambal, puli ka, may ginagyan ka DSWD, wala. Sa kainit sa ako ni Plaridel Nava, gusto yun ni ganiya nga ipapataya ko mo. Tani, kung insakto ning inambal sing babae, gintudloan na niya ni Plaridel nga kidnapping ha, ginkidnap gali si mo, subong tapos na programa, dalon ta kas pulis. Subong tapos dalon ta ka DSWD. Ha? Pero wala, pagkatapos siya interview, sa kay Plaridel Nava, puli. Wala na nabalaan kundi na. Now, ginhangkat pa ako kuno ni Plaridel Nava. Nga mapa-DNA pagid. Kay kuno, ang babae nga na, amo ng nanay, kag hindi si Joan, hindi kuno na akong bata. Ginakseptar kong challenge, una tanibayan ko lang, ginakseptar. Inistorya ko na si Tupi. Nagambal ko, sige Plaridel, pa-DNA kita. Dalon mo ng babae, dalon ko si Tupi pa-DNA. Di wala man, di man siya magpa-DNA. Pero una, daw mapa-DNA siya. Hindi man siya magpa-DNA. Abi nanay ka 30 anyos, nahidlaw ka sa bata mo, puli ka, wala mong kantuan. No. Karon kung gusto mo, kadto na siya babae, kadto ka na sa Action Radio, balik Plaridel, dalada liwat ang babae nga na, sa Action Radio. Or any person nga mahambal ka nga nanay ni Tupi, kung bisan sino ang babae da, dalon ko da si Tupi, kung nahidlaw gisa kay Tupi, dalon ko da sa Action Radio, I think na miyan mga Action Radio. Hikay mo magkit-anay, Paul, ang isa ka iloy, kag ang isa ka bata. Dira mga mismo makita, dalada Plaridel, dalon mo da liwat ang babae nga ni, nga nagaklaim nga nanay siya ni Tupi. Kaya dalon ko da si Tupi. Dalong ko na, makadong ko na stupi, para dira sila maghaksanay, makita sang publiko, live sa radyo. Te abe, but silingon initanan, imbinto lang kag binutig ni Plaridel Nava. Amuna siya ka latom sang pagkalain, kag pagkabutigon ni Plaridel Nava. Kung insakto lang tong ginasugid niya, kag kun matuod, why ganigin sa PAC sing Action Radio? Si Dan Cartena, abogado, ginkidnap ya bata mo. Ara ang nanay nga nagaklaim nga bata yang bata ko.
nga ginkidnap ko, matsyag mo yung sing Action Radio nga news reporter da mag-interview sa ako o mababalitas na subong nga aglaw Ari subong ang isa ka nanay nag-claim nga ginkidnap lang ni Atty. Cartagena ang iya bata. Wala gindakop sing radyo, wala gindakop sang periodiko. Duha lang ang nagdakop sini, si Plaridel Nava sa iya timbangan sang kautangan nga programa kag ang inang babayi nga guest. So makita mo gid ang mga binutig nga ni Plaridel Nava. Kag ginambal yan na sang una, sumong ginaliwat-liwat yan naman tungod sa kaakig niya sa akon nga ginbalabagan ko nga makuha iya ang 8 million niya nga surety o kon bond dira sa district engineer. Kag kung i-release ni, I do not care kung sino maigo, I will insist on this and I will file formal charges as I did with the Office of the Ombudsman. Gani kung may ara kamo dira nga mga contractors kag maghana si Plaridel Nava nga mahulam siya liwat sing lisensya nyo kay maintra sa mga diding, never allow him. Hindi iya matapos, sundon ko ina kag failan sing asunto. Marimalaso lang mga lisensya nyo. That's why I am telling you, contractors, basi sa pilakadlaw, mapahulam kamo kay Plaridel Nava sing lisensya nyo or transact any business with him involving government funds, balaan ko nga baldugo ni Plaridel Nava. And I will really complain about it. So, halong kamo. Kay hindi nyo ako pagbasulon sa pilakadlaw, kay kitaya wala man kitaya away. Hindi nyo ako pagbasulon, kung i-allow nyo si Plaridel Nava, you cooperate with him, you allow him to borrow or use your licenses, nga mag-complain ako, nga maguot ang mga lisensya nyo sa kontrata. Kay ti nagahambal na nga daan ako, nga ma-complain ako, kay balaan ko, illegal ang mga himo ni Plaridel Nava and it is not sanctioned by law. Now, sagiyagid sini, tira ang akon nga pamilya, asawa ko, kabataan ko, okay? Tapos mahambal pa siya nga daw ako pang nag-una sa iya, kay ang kabataan niya kunong ginabuli. Tungod sang mga hambal ko. Ano malang inambal ko? Ang akon malang Plaridel sa imo. Kay ginaintrahan mong kabataan ko, nagapangayo ko sa imo, nga hindi balaki naghambal ka, he who comes to court must come with clean hands. Tingin na pangayo ko sa imo, pakita mo be, ikaw post sang birth certificates sang kabataan mo nga na nga mga babayi. Kay kung ma-post mo na, kag makita ko, kag lantawon ko kung ikaw ginman ang amay, sang sina nga mga kabataan. Kung ikaw kun man ang ay nga na naman connect streaming go to live. Ano ni man? Ano ni? To nag-ano kita? Go to live. Sige nga muna Okay lang. Now, kag kun ano gid man, hindi ko wala ko sing wala ko sing pinduton. Okay na. Okay. Kag kun wala gid man, prangka kasakon kun wala ka may ginapakita nga birth certificate. Number 2, ginpakita, mangkot ko sa imo, ang imo mismo birth certificate, nga papakita kung sinong nanay mo da, as stated in your birth certificate. Kaya hasta subong, wala ko gani iya, nakaintindi kung sinong nanay mo. Di ba hambal mo, he who comes to court must come with clean. Abe, daw may picture. Ginapangayo ko na lang gani, bisan picture na lang ni nanay mo. Be, pakita ganing picture ni nanay para makita man sing publiko. Na, gusto ko lang makita. And I have been asking you, di ba para fair ka, hindi nga ako lang ang sagi mo ka-imbinto sa istorya. Hasta subong hindi ko makilala, kay bisan sa Facebook mo, wala mo ginabutang kung sino si nanay mo. Kita mo, kaya po no question mark, nanay mo. So, ang ginapangayo ko sa imo nga si Numar ni Mia, o ni, sa Batad kasi, noon na siya kay basta lain man niya nga ngalan, si Barbie gali. Hasta subong wala ka may ma-present sa akon. So, initanan, ginahambal ko lang ini para nga makita ko gid, Plaridel, nga hustong ginahambal mo na, nga limo, he who comes to court must come with clean hands. Lantawan tabi.
Oh. So initanan sa nagapamangkot sa akon going back nga ang paano niya nakuha ang ini nga mga dokumento. Hambal ya kuno abilidad ya. Naga-text sa akon niya paano yan na makuha hindi na pwede mahatag sa iya kay may data privacy act kita. Linga mga birth certificates ng kabataan, mga marriage contract niya, paano yan na nakuha? Nga hindi mo siya pag-filean sing asunto sang Data Privacy Act ng violation. Again, I will make this clear. Ang Data Privacy Act, kung filean mo lang si asunto, kung ang document kagin kuha niya is the original document or authentic document. Kung peke, wala nag-a-apply ang Data Privacy Act. Pero sabi ka ron, kwaon niya, kag i-photoshop ya lang, kwaon niya birth certificate, photoshop pang isla niya ngalan, i-lift niyang mga perma, pang butang-butang niya, grabe ni marami, tinambal siya kuno nga, saya programa ka, pon paano yan nakuha, liya abilidad na yan ni Plaridel Nava. Di mo nang abilidad niya, photoshop. Di ba? So, hindi ka mo libog ang ulo niyo sa akon, nga away ko siya gina-filean sang Data Privacy Act. Tungod, ang sayab said, ang Data Privacy Act will only apply kung ang dokumento gin-issue ginman, nag-prevent nga ang issue sang original document, sang authentic document. If the document is fake, if the document is Photoshop, hindi ina pwede. So that is the reason why I cannot file cases against Plaridel Nava. Because these documents are fake, these documents are Photoshop. Iya lang gid ni, imbintuhan niya gid lang ako ka istorya para nga makaihimo lang siya issue kontra sa akon. Ang initanan nga mga issue ya tungod lately, tungod ginfilean ko na siya sing cases for cyber libel. Kag pakita yan sa kay Mayor Treñas nga sa aking gisakon nga wala ako nagupod, amo ni subong ginaisyuhan niya nga ginaisyuhan niya ako. Para halitan niya lang ako nga halitan. Kag tungod nga kita niya nga hindi niya ako mahalitan, wala ako sang record nga malain, pati kung nung baligya ako mga asunto ko, no client will ever, waya ko sang kliyente nga makambal singa muna sa akon, imbinto ni tanan ni Plaridel Nava. So, may isa pa ako nga gusto nga i-discuss sa inyo. Sang nagligad nga adlaw, nagampagyawa siya. No? May ara sa da nga, atong may post ako, I think, nga ginpambalya nga gabutig kuno ako nga may asunto siya, nga may cyber libel siya, criminal case siya, nga may wala siya kuno yung warrant to sa silay. Tingin pakita ko man kay Plaridel Nava, kagin post ko. Amot may ara ko da, Paul, nga may ara siya kaso, kag may arraignment na siya gani sang October 30. Sa October 30, dito sa RTC Silay, ang asunto, People versus Plaridel Nava. No? Kung isend ko sa galing subong, di mo na ma-post, no? Budlay na. Okay. Anyway, dason nga Domingo. Sa October 30, ang hearing, galing why siya abogado, why na dayon ng arraignment? Why siya abogado? Una, may abogado pa siya nga taga-Bacolod, nag-enter appearance. So, liway na may mabugado siya. For whatever reason, why ako kabalo? But usually, kung wala ka na may matindog sa imong abogado, number one, kung isa wala ka na inugbayad. Number two, basi hindi na siya kasaho sa imo. Or number three, nag-away ka mga duha. But in most instances, tungod nga wala ka nag-comply sa agreement nyo as to professional fees. So kung wala man lang appearance ang abogado sa iya, tinga nga masigi pa abing appearance ang abogado. And to me, this is what happened to Plaridel Nava sang hearing niya sa Silay sang October 30. Nga wala siya sang abogado. By the way, sa nagapamati subong, ang madason nga hearing ni Plaridel Nava dito sa RTC Silay Branch 40, Regional Trial Court, Silay, Branch 40, will be on December 4. So, kung may mga utang sa inyo si Plaridel Nava, pwede nyo to siya masukot. Kaya base kung isa hindi nyo makita, ato to siya.
sa Silay sa December 4. Kay may arraignment to siya sa December 4, alas 8:30 sa aga. So, makadto man ako to, kagamo na siguro pagkikita na namon to ni Plaridel Nava sa December 4, RTC Silay, kay may arraignment to siya sa iya nga kaso kriminal. Nga ginpasaka sa iya sing complainant. Eventually, may ma-file pag ito sa iya civil case, balik naman to siya sa Silay. Why inilabot sang mga malapit isa kagatos ka cyber libel cases nga ginpasaka sa iya ni Congressman Jamjam Maronda. And this is of course on top of the 11 cases of cyber libel I filed against him. And there are more to come. So as I have said, why na niya si Plaridel na ba niya wala na gini. Diri sa duta, diretso ni siya eventually sa prisuhan. Life after death, diretso ni siya sa impyerno. Kag naluoy na ko ni sa iya, kay ang kalagyan ni is destined na to, laban-laban sa impyerno. Sang Sabado niya nga programa, you know why? Nga makahambal ako sa niya. Tungod sang Sabado niya nga programa, ginintraya pa ang Holy Spirit. Which of course, Plaridel Nava, do not do that. That is a bad, very bad. That is the worst thing that you can do. Aragi na sa Biblia po. He who blasphemes against the Father may be forgiven. He who blasphemes against the Son may be forgiven. But he who blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. May ara na iya sa Biblia. I do not know. So, kapalan indog sing balahibo ko sang nabatian ko ang hambal ni Plaridel Nava sing nagligad niya sa Badong. Party sinada. But well, then again, we will leave that sa iya. Now, anyway, antes kita magtakop, gusto naton anay tamyawo, no? Ang iba naton nga mga nga nagapamati, no? Good evening, attorney. Keep safe. God bless. Christina Gabutin. Salamat gid. Francisca Azucena Erfe. Good evening, attorney. Salamat gid. Bawo si Miga ko nigali si Erfe. Lee Alvin Arengo, good PM, Attorney Dan, God bless. Flor de Lisa Mesaroa, good evening, Attorney Dan, God bless. No, hindi ko na galing ma-click ng iba, no? Now diri naman, gusto. Ha? Dali display baka damo, oh. Good evening, Silingya, Walter White, Sir Dan, mayong gabi, Ninfa na Poseseno, good evening. Si Ma'am Grace ko, good evening, Linga Attorney. Si Sinclair Galindo, mayong gabi, gid. Yan, sesa. Damo ni nagapang ano sa aton, no, nagalantaw sa aton. At any rate, hindi na kita magdugay, magabalik kita sa madason nga Domingo para i-discuss pagid naton ang mga kabutigan ni Plaridel Nava. Kay madamo kita i-update ta kamo sa mga asunto ni Plaridel Nava. As I have said, I assure the public that eventually Plaridel Nava will be placed behind bars. I assure you that. I assure you that. So, salamat sa inyo pagpamati. Liwat ini si Attorney Dan Cartagena saying goodbye for now. See you again next Sunday sa dason nga episode, mga kabutigan ni Plaridel Nava. Salamat kag mayong gabi sa inyo tanan. Thank you for watching. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Let's go!